Ngayon kilalanin naman natin ang mga pangunahing bida sa trait theory. Parang Avengers lang ito, pero psychology version first, we have Gordon Allport. Siya ang nag-focus sa individual traits. Ibig sabihin, naniniwala siya na bawat tao ay unique. So hindi ka basta-basta kino-compare sa iba. May sarili kang combination ng traits, parang fingerprint, pero personality version. Next, we have Raymond Cattell. Siya naman ang mahilig sa data. Ginamit niya ang factor analysis para i-group ang traits. Parang sinabi niya, ang daming traits, ayusin natin to. So ginawa niyang mas systematic at mas scientific ang pag-aaral ng personality. Lastly, we have Hans Eysenck. Siya naman ang nag-focus sa biological basis. Ibig sabihin, may connection ng personality sa brain at genetics. So hindi lang environment. May role din ang katawan mo. So kung i-summarize, Allport ay katumbas ng unique traits, Cattell ay katumbas ng organized traits, Eysenck equals biological traits. Now, kung pagsasamahin natin sila, ano ang common assumptions ng trait theory? Kung pagsasamahin natin ang ideas ni na Allport, Cattell at Eysenck, ano ang pinaka-foundation ng trait theory? Ito ang tinatawag nating core assumptions. First, personality is measurable. Ibig sabihin, hindi lang siya feeling ko ganito ka. May tests, may scales, may questionnaires. So pwede nating i-quantify ang personality. Parang may scientific basis, hindi chismis lang. Second, traits are stable. Ibig sabihin, hindi siya pabago-bago araw-araw. Kung ikaw ay generally organized, hindi ka biglang magiging super chaotic bukas. Unless may exam, week 3, traits are universal. Ibig sabihin, ang traits ay applicable sa lahat ng tao. Introversion, extroversion, anxiety, kahit saan ka sa mundo, meron yan. So ang personality, according to trait theory, ay measurable, stable, at universal. Now, quick check ulit tayo. Sino nga ba ang nag-focus sa biological basis ng personality? Last checkpoint na tayo. Tingnan natin kung solid na talaga. Here's the question. Who focused on the biological basis of personality? A. Allport. B. Freud. C. Cattell. D. Eysenck. Sige, think muna. Balikan ninyo ang tatlong theorists natin. Kung A, Allport, hindi siya. Siya ang focus ay individual traits, uniqueness ng tao. Kung B, Freud, medyo tempting pero mali. Siya ay psychoanalytic, unconscious ang focus, hindi biological traits mismo. Kung C, Cattell, hindi rin. Siya ang data guy, factor analysis, ang specialty niya. So ang tamang sagot ay D. Eysenck. Siya ang nag-link ng personality sa biology, brain, nervous system, at genetics. So ibig sabihin, hindi lang environment ang nagsha-shape sa'yo, may biological component ka rin. Now since tapos na tayo sa lahat ng concepts, let's bring everything together. Okay class, i-wrap up na natin lahat ng napag-usapan natin sa introduction. So ano ang trait theory in one simple idea? Traits are consistent patterns. Ibig sabihin, kung ano ang ugali mo, may pattern siya na lumalabas over time. Hindi siya random. Second, traits help us predict behavior. Kaya minsan sinasabi natin, alam ko na gagawin niya. Hindi ka manghuhula, nag-o-observe ka lang ng pattern. Third, traits are measurable and partly biological. So hindi lang siya opinion, may scientific basis siya. At may role din ang brain at genetics, hindi lang environment. So overall, ang trait theory ay simple pero powerful. Hindi niya sinasabi kung bakit ka ganyan, pero malinaw niyang pinapakita kung ano ang pattern mo bilang tao. At once na makita mo ang pattern na yon, mas maiintindihan mo ang sarili mo at ang ibang tao. And that's the goal of psychology. Understanding people better. Alright, class, ready na kayo for deeper discussion?